Kumusta kayo dyan? Sa video na ito, ating balikan ang mga iconic na Pinay sexy stars na nagpasikat at nagpainit sa inyong panunood sa pelikula noong dekada 90s at alamin kung ano na ang kanilang ginagawa ngayon. Halika na at samahan nyo akong alamin kung sino-sino sila sa part 1 ng video natin. Magsimula tayo kay Criselda Volx. Si Criselda Volx ay kilala sa kanyang mga sexy films na Init ng Dugo, Walang Katapusang Init, Sabong at Takaw Tingin. Tumigil siya sa showbiz matapos kumalat sa internet ang umano'y sex scandal video niya kasama ang kanyang Malaysian na boyfriend. Simula noong 2011, si Criselda Volx ay naninirahan na sa US at nag-focus sa kanyang pamilya. Mayroon siyang isang anak na lalaki na si Rafa sa dati niyang partner na si actor Chris Villanueva. Si Melinda Joanna Gallard o mas kilala bilang Dindy Gallardo ay dating beauty queen kung saan siya ang itinanghal bilang Binibining Pilipinas noong 1993. Ito ay nagbukas ng pagkakataon para sa kanya na maging artista. Nakagawa siya ng ilang pelikula tulad ng Ang Probinsyano, Mauna Ka Susunod Ako at Serafin Geronimo, ang kriminal ng Barrio Concepcion. Si Dindy ay naging isa rin sa mga sexy actresses noong 1990s, tulad sa Totoy Mola at Bayad Puri. Siya ay bumalik sa Pilipinas noong 2015 at naging aktibo na sa palabas sa mga telebisyon tulad ng karelasyon The Blood Sisters at Ang Bagman. Ang dating actress at politician na si Cristina Gonzalez ay sumubok ng mga sexy roles noong kasagsagan ng kanyang kasikatan noong taong 1990s tulad ng mga pelikulang Isang Gabi, Tatlong Babae, Bad Girl, Mainit na Puso, Nang Gabing Mamulat si Eva at Sana Kahit Minsan. Siya ay napangasawa ni Alfred Romualdez na mayor ng Tacloban, na kung saan nagkaroon sila ng 2 anak. Siya ay sumabak din sa politika, kung saan siya ay naging councilor ng lungsod mula 2007 hanggang 2016. Pagkatapos ng 15 taon sa politika, pumirma si Gonzalez sa Viva Artists Agency noong January 29, 2021 para sa kanyang pagbabalik showbiz. Si Piel Morena ay isang aktres noong panahon ng mga daring films sa industriya ng pelikula ng bansa. Sinimulan niya ang kanyang karera bilang isa sa mga talent ng FLT Films noong huling bahagi ng 1990s. Naging bahagi siya ng ilang pelikula tulad ng Kabiyak 2, Sensual, Masarap ang Bawal at Karta Alas. Inamin ni Piel na siya ay tomboy noong 2012 at noong 2014 nagpasya siyang manirahan sa Germany kung saan siya ikinasal sa kanyang asawa. Paminsan-minsan ay naglalabas siya ng video vlog tungkol sa kanyang kasalukuyang buhay sa Germany sa kanyang YouTube channel. Si Flordeliza Sanchez Gutierrez, na mas kilala bilang Glidel Mercado, ay isang aktres na nagsimula ng kanyang karera sa late 1980s sa variety show na That's Entertainment. Sa buong haba ng kanyang karera, sumubok din siya ng mga sexy films tulad ng Bawal sa Halik, Takaw Tukso, Sidhi at Misteryosa. Siya ay kasal sa aktor na si Tonton Gutierrez at may 2 silang anak na babae. Aktibo pa rin siya ngayon sa telebisyon at kasalukuyang gumaganap na cast ng GMA7 teleserye na Shining Inheritance. Si Amanda Page ay isang dating sexy star na kilala sa kanyang mga comedy at daring roles sa mga pelikulang Pilipino ay nagpasya na iwanan ang showbiz industry. Ayon sa kanya, alam niyang hindi magtatagal ang pagiging buhay celebrity at gusto niyang magkaroon ng isang mas simpleng buhay. Bumalik siya sa Estados Unidos at ngayon ay masaya na sa kanyang buhay bilang isang nurse sa Staten Island. Kasal siya kay Dr. Lee Mendiola at mayroon silang isang anak na lalaki.
Si Ramona Revilla, na ipinanganak na Mohsil Ensafyan, ay isang Filipina-Persian actress na nakilala noong panahon ng kasikatan ng mga sexy films sa Pilipinas. Ang kanyang pangalan na pang-artista ay hango sa kilalang aktor na si Ramon Revilla. Nakagawa siya ng ilang mga pelikula tulad ng Sambahin Mo Ang Puri Ko, Babasaging Kristal, Sexing Masahista at Untamed Virgins, bukod sa iba pa. Sa kasalukuyan, nakatira si Ramona sa Japan at masayang kasal sa isang Amerikanong naval engineer na si Frederick Farrell, na kung saan nagkaroon sila ng 3 magagandang anak na babae na pawang triplets. Si Patricia Javier Walcher, isang dating sexy actress na kilala sa mga pelikulang tulad ng Unfaithful Wife 2, Ang Kabit ni Mrs. Montero at Marital Rape, ay hindi lang nagtagumpay sa pag-arte. Ipinakita rin niya ang kanyang talento sa pag-awit sa pamamagitan ng paglabas ng ilang album. Sa telebisyon, naging bahagi siya ng GMA7 TV show na Haplos. Ngayon, masaya na si Patricia sa kanyang buhay bilang isang may bahay at isang ina. Ang kanyang anak na si Robert Douglas Walcher IV ay nagkamit ng titulong Mr. Teen International sa TOT Academy sa Bangkok, Thailand noong June 2023, at si Patricia na nanalo naman ng 2019 Noble Queen of the Universe title ay nagkaroon ng karangalan na i-coronate ang kanyang anak sa seremonya. Si Hazel Espinoza, na kilala rin bilang Erica Davantes sa totoong buhay, ay isang dating sexy actress na sumikat sa mga pelikulang Masikip, Masakit, Mahapdi, Huwag Po, Paligayahin Mo Ako, Dalawang Eva sa Paraiso ni Adan, Uhaw na Hayop at Prosti. Bagamat tumigil na siya sa pag-arte, patuloy pa rin siyang kilala dahil sa kanyang mga naging pelikula at mga balitang lumutang kamakailan. Noong October 2022, nasangkot si Hazel sa isang insidente kung saan ninakaw ng isang snatcher ang kanyang bag sa Quezon City. Ngunit nahuli rin kalaunan ng mga pulis ang suspect. Wala nang naiulat na TV o pelikulang proyekto si Hazel mula sa kanyang huling guesting sa Family Feud noong 2023. Si Natasha Ledesma ay kilala sa mga sexy films na Patikim ng Pinya, Kaliwat Kanan, Sakit ng Katawan at Zelda. Matapos ang kanyang mga sexy roles sa showbiz, nagpahinga si Natasha Ledesma at kalaunan ay bumalik sa entertainment industry na handa na para sa mga seryosong roles. Kamakailan lamang gumanap siya sa pelikulang Durugin ang Droga noong 2017. Nasubukan din niyang maging isang host sa public service channel na UNTV. Sa TV, kasama siya sa palabas na alias Robin Hood at minsan lumalabas siya sa mga episodes ng Pepito Manaloto. Si Inez Veneracion ay kilala sa mga sexy films na Sa Paraiso ni Efren at Alindog ni Barbara. Nanatiling aktibo si Inez Veneracion sa showbiz, gumagawa ng mga proyekto para sa ABS-CBN at GMA7. Kasama siya sa teleserye Ang The Greatest Love noong 2016 at naging bahagi rin siya ng pelikula ni Sylvia Sanchez na Jesusa na ipinalabas noong unang bahagi ng 2019. Isa rin siyang supporting cast o nagkaroon ng guest appearances sa mga palabas sa TV tulad ng Mga Lihim ni Urduha noong 2023 at saka sa Batang Quiapo. Si Lara Morena o Mylene Sanchez sa tunay na buhay ay isa pang di malilimutang sexy star ng dekada 90. Nagbida siya sa mga sexy films tulad ng Criselda, Sabik sa Iyo, Malikot na Mundo at Troika. Si Morena ay patuloy na aktibo sa showbiz, lumalabas sa mga pelikula tulad ng Bugso, Hilom, Kabit at Sagrada Luna at ang TV5 series na Minsan Pa Natin Hagkan Ang Nakaraan. Siya ay nasa isang long-term relationship sa TV host na si Paolo Bediones at mayroon silang isang anak na babae na si Baby Avery. Si Morena ay may 2 pang anak mula sa kanyang nakaraang relasyon. Si Sunshine Cruz, isang mang-aawit at aktres, ay bahagi ng pamilya Cruz ng mga aktor. Ikinasal siya kay Cesar Montano at mayroon silang 3 anak na babae.
Sinimulan ni Cruz ang kanyang karera sa That's Entertainment bago nakilala para sa kanyang mga papel sa mga comedy TV shows at pelikula. Ang kanyang mga kilalang sexy films ay kinabibilangan ng Virgin People 2, Lihim ni Madonna, Init ng Laman, Ang Kabit ni Mrs. Montero, Ibibigay Ko ang Lahat at Ekis Walang Tatakas. Si Cruz ay patuloy na aktibo sa pelikula at telebisyon kasama ang kanyang mga kamakailang TV shows na Underage, Unbreak My Heart at Pamilya Sagrado. Ang kanyang huling pelikula ay An Affair to Forget noong 2022. Si Barbara Milano, isang dating sexy actress, ay naging isang politiko. Umalis siya sa showbiz noong 2004 at naging isang public servant bilang isang konsehal sa Talavera, Nueva Ecija. Tumakbo siya para sa isa pang termino noong 2007, ngunit hindi siya nagtagumpay. Si Milano ay kilala sa kanyang mga sexy na papel sa mga pelikula Favorite Subject Sex Education, Masarap Habang Mainit, Tikim, Kaulayaw, Eskandalosa, Biglang Liko, Sex Files, Biyahera at Virgin People 3. Matagumpay siyang bumalik sa pelikula noong 2022 sa pamamagitan ng pagganap sa pelikulang Mama Sapano, Now It Can Be Told, na tumanggap ng mga parangal sa 2022 Metro Manila Film Festival at ipinalabas din sa Netflix. Si Alma Soriano, isang dating sexy actress, ay isang producer at negosyante ngayon. Siya ang may-ari ng isang salon at spa sa Maynila na tinatawag na Alma's Beauty and Wellness Center. Si Soriano ay kilala sa kanyang mga papel sa mga sexy films tulad ng Modelo, Ma'am, Turuan Mo Ako, Mga Babae sa Isla Azul, Sugat sa Puri, Aliw, Masarap na Lason, Perlas sa Ilalim ng Dagat, Dalawang Pisngi ng Langit, Sakim sa Pag-ibig, Hiyas at Ang Huling Birhen sa Lupa. Siya ay kasalukuyang nag-e-enjoy sa kanyang buhay bilang isang may bahay na mamahala sa kanyang negosyo na mga salon at nag-aalaga sa kanyang 2 anak. Salamat sa panonood at kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutan mag-like, click ang notification bell at mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod nating videos. Huwag kalimutan din na panoorin ang part 2 ng videos na ito.